Nakapokus na sila sa kasuhan, nakapokus na sila saan? Sa demandahan, sa pagtanggal ng kapwa nila mga politiko. Doon na nakapokus ang lahat. Hindi na tayo nakapokus sa mga mahirap. Bilihin ng bigas, bilihin ng sibuyas, kamatis at sila. Lahat ng ito, ano ba dapat gawin? So dapat doon nakapokus. Saka dapat alagaan natin ang bawat buhay ng Pilipino. Kalusugan, di ba? Importante sa akin, kalusugan, trabaho at edukasyon ng Yes, marami pong sapina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko ang iba't ibang sapina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Fajardo, General Nick De Los Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po ang dami-daming hindi sumipot, kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, ang dami pong sapina. Ang problema ko, talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Pero, nung Lunes pa, inaantay ko, hindi pa lumalabas. Ngayon, magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sapina. Kabila ng pag-aaral nila, alamin naman nila na may limitasyon ng executive privilege at yung subjudice. Yung klarong-klaro po, ang executive privilege, hindi siya pangkalahatang pagtatakip, hindi siya blanket na excuse, kundi kailangan very specific, tunay na makakapinsala sa national security at talagang nasa high level lang, sa kabinete lang at sa ating Pangulo. Hindi yung basta-basta, pati yung simpleng mga pulis, mga opisyal, yung mga doktor, hindi naman sila kasama doon. At saka yung subjudice, hindi naman pinagbabawal ng ating Korte Suprema ang investigations in aid of legislation kasi iba naman ang pakay namin para sa bagong batas o di kaya oversight at hindi tungkol sa kaso. Madam Chair, yes, Senator, and with permission ni Senator Bato, bato-bato sa langit naman, wag magalit. Bato-bato sa Senado, sana hindi maaresto. Hindi, pwede lang po bang, pinapatawa lang ko po kayo, but kasi po, nung last hearing, just if alam nyo dahil naging Chief PNP kayo, nung tinanong ko kasi, dahil ang sabi, Interpol ang tinulungan natin, hindi ICC. So ang sabi po nung cabinet members na nandito, kasi nung tinignan natin po yung dokumento galing sa ICC, what's the name of that document? Yung may pirma ni Ambassador. Yung parang return nila po. Tapos nakapirma doon yung Ambassador Lacanilao. So sabi ko, so hindi natin tinurn over sa Interpol. Ang sabi lang hindi, kung may representative daw ang Pilipinas ng Interpol dito sa Pilipinas, pag nag-request daw sa Interpol sa atin, pag tinurn over daw natin sa representative nila dito sa Pilipinas ng Interpol, sa Interpol na daw nating tinurn over. Tapos yun nga, yung Ambassador Lacanilao, tinurn over sa ICC. Pero kung titignan mo, ang pirma niya dito, on behalf of the Republic of the Philippines, as representative, hindi as representative of Interpol. Pero ganun ba yung Interpol? So kung ako ang representative ng Interpol dito or point person, na Pilipino ako So pag nagsabi ka sa akin na may huhulihin, pwedeng sa akin mo i-turn over, tapos ako magdadala sa ibang bansa? Parang malabo ng konti or... Paligtad nga, Madam Chair, no? Senator Cayetano, kapag in that case ang requesting entity was Interpol so dapat marami na akong ginawang nag-request ako sa Dubai
nung pinapahuli ko si Kerwin Espinosa, yung drug lord na ngayon ay tumatakbo ng mayor ng Albuera. Nung pinahuli ko doon, nag-coordinate ako sa Interpol. Nung nakuha na nila, physically arrested na nila si Kerwin Espinosa, ako mismo ang nagpadala kasi we are the requesting party. Ako ang nagpadala na tao doon, sinundo si Kerwin, sinakay sa aeroplano ng PAL, pauwi dito sa Pilipinas. Pero sa atin ngayon, nangyari, Interpol ko noon nag-request, tayo pa naghatid doon sa dahig. Very inconsistent yung mga actions na ginawa nating gobyerno dahil baliktad eh. Dapat ang requesting party ang magsundo dito, bakit tayo maghatid? Just one more point, Madam Chair, kasi nga dito po duly noted on behalf of the Republic of the Philippines, signature po nung ating Special Envoy for Transnational Crime, no? So hindi siya pumirma bilang representative ng Interpol. Pumirma sa atin. So usually mas gusto kong harapan tanungin kagad, and syempre actually partida na to kasi maiisip pa nila yung sagot. Pero I think for our records, importante to. Then last lang, sir. Hihingin ko yung dokumento Yes. para part of the committee Yes. records. Then last lang po, ma'am, hindi ko po kayo ginagawang witness, Senator Bato. Alam mo naman yung respeto ko sa iyo ever since hanggang ngayon. But nung time na Chief PNP ka, may order ka ba na basta't napatay lalo sa drugs, walang mga report yun? Kasi hanggang ngayon talagang, kasi kung totoo yun, kumbaga sa crime, karumal-dumal di ba? Yung sinabi ni SOJ na nung tinitignan daw nila, pag wrongful death daw, wala daw report. Yung ang makupitan ka lang ng napitaka mo, ballpen mo, di ba? May blatter yun kung mag-blatter ka. Have you heard na may ganong order or sistema? Ako, Madam Chair, Senator Alan, diritsahang sagutin ko yan. That's a blatant lie yung sinabi ni Secretary Remulla. Talagang kasinungalingan yan. Dahil, alam mo, in-emphasize namin palagi yan noon para makasiguro tayo, meron tayong depensa sa sarili natin. Dahil alam natin na merong investigasyon na darating. Siguruhin ninyo, every death na related sa war on drugs, meron tayong case folder niyan. Nakapile lahat doon, starting from the spot report to the progress reports, development reports, hanggang doon sa pag-file ng kaso sa DOJ. Meron tayo yan. At yung sinasabi nila ngayon na mga patay na yan, puntahan lang sa PNP, nandun yung mga folders na yan. If you can remember, when I was the chief PNP, pinatawag ako dito sa Senado noong panahon ni Laila de Lima. At hiningi sa akin ng komite yung mga reports. Pinadala ko yung mga reports dito. Folder by folder. Andito lahat yung mga report na yun. So, hindi po totoo yun na walang record. Ano natutulog ang pulis natin? Hindi ni-record, hindi binablatter yung mga crime incidents na yan. Thank you, Madam Chair, kasi i-emphasize ko lang po personally ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti-Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na, ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group. Pero trabaho ko bilang diplomat, bilang Secretary of Foreign Affairs, is wag masira yung tulay. Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin nun sa Human Rights Council sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting. Akala nila makikipagsigawan kami sa kanila. I think si Yusek, were you there with me? Wala. No. So, ang ginawa namin, Madam Chair, inimbita ko siya sa Pilipinas.
Sabi ko, I know you have a constituency. I know human rights is big in around the world, but especially in Europe. But you know what? The numbers they're throwing around now is fake news, is misinformation. So I'd like to invite you. Said no, but your president says no. I'm inviting you. I will go with you, or you tell me where you want to go, PNP. Because nga, nagkalakas ng loob ako, Senator Bato, nung sinabi niyong lahat yan iniimbestigahan at meron. So I'm not saying it's perfect. But between totally walang investigasyon at 100% investigation, we're somewhere in the middle. Pero na-shock talaga ako nung sinabing wala. But we will give the SOJ and the government the chance to answer. Even USEC o ASEC nila, Madam Chair, okay na sa akin. Pero gusto ko lang i-explore yon kasi after our hearing, ang dami nagtanong sa akin na totoo ba yun? Wala ba talaga? Paano naman naging cardiac arrest yung bala sa So, hindi tayo pwedeng tumuloy na may black eye ang Pilipinas eh. So kung totoo, ilabas. Kung hindi totoo, i-clear natin. Ako, imposible yan, Senator Cayetano. Sang-ayon po ako dito sa sinasabi ni Senator Bato. Imposible mangyari yan. Talagang may record yan. Kompleto yung case file ng bawat isa. Ngayon, balikan ko lang yung sa eroplano na chartered plan. Ito nga, yung tail number, PRC 5219. Ang kapitan daw nung March 11, Johnny Gulia, Elmo Segovia. Parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to. Pati yung flight officers, Wenny Lim, Celce Puedes, and Alinino Santos, Committee Secretary, please take note. Ganito rin yung pinangalanan ni Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale. Kung pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na i-correct lang, yes, Marcos Lacanlale. So yes, Marcos pa rin. Lacanlale. Marcos pa rin. Marcos Lacanlale. Okay. Pero hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga. First name yun, ma'am. First. Linuloko lang kita. Tsaka you siya. Lakanilaw. Lakanilaw. Ay, hindi Lacanlale. Lakanilaw. Okay, please correct. Okay. So, yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen. Sana hindi manahimik si Senadora. At huwag pagtakpan ang iba at huwag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabwat din siya. Itodo nyo na, huwag half-cook. Andito po ang picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Pangulo Bongbong itong eroplanong to at hinihiram nga ito ng iba't iba. Nandito rin sa Mindanews, kung makikita po ninyo, yung iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At andito rin yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan. So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at pinagtatakaan namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya't eto nga, nagiging himala kung bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Yes, Senator Bato, please. Alam mo, Madam Chair, yung eroplano na yan, malungkot ang history ng eroplano na yan dahil yung eroplano na yan siguro, if it's being used by the presidents and the previous presidents,
Siguro yan yung aeroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official Oo, tayo hindi ko na- official duties, no, when we flew with the president. Baka nakasakay tayo diyan at yan ang ginagamit na aeroplano sa pag-perform ng kanyang official duties as President of the Philippines. At yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Wag mo na tayo sumuko, baka naman iuwi pa siya. Baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC. Sana masundo rin siya ng aeroplano na yan, Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal at iba pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong Mahiwaga. Ngayon meron rin tayo sanang tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag. Talagang nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Kaya lang, ang Interpol nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Bakit ganon? Pwede palang hindian. It is very clear, Mr. President, Madam Chair, na ang papel ng Interpol is purely coordinative and sharing of information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, coming from ICC, napakadali lang naman sabihin ng PNP. Sorry, Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo na ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yun na-recognize. So, bakit ka namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman ganun tayo, ang ginawa pa nating excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang Timor-Leste? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad yan ng annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, malaking kawawalan niya sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawawalan sa Interpol yan. Wala naman palang parusa. Bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon, wala naman palang obligasyon. Nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC. This government really is the most interested party na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Yun talaga ang klarong lumalabas, Madam Chair. Ko talaga naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig at nalulungkot ako, wala sina Arnel Ignacio ng ating OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang secretary ng migrants. Sana tatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino na naaresto sa abroad. At tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Bakit natin ine-export
ang ating dating Pangulo, yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa, inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon, natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala naman magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila dahil nagagalit nga. Ba't daw ganun ang nangyari? Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan, ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate, now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.